Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At samahan niyo po inyong lingkod at tayo po ay mag-umpisa na. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Umpisa na po natin. Ito daw pong mga congressman ay willing daw po na i-donate ang kanilang mga sahod o sweldo. Pero tayo pong mga Pilipino katulad po ni Kamanong, ang hiling ko naman po ay isuka nila at ibalik ang kanilang mga pinagnanakaw di umano ng mahigit 3 taon. Lalo-lalo po ang mga congressman na magnanakaw. Hindi po ba? Yan ang dapat pong mangyari. Napakalaking tulong po sa ating bansa kung maibabalik po ang bilyong-bilyong mga pinagnanakaw nila. Hindi kaya? Yan po ang napakagandang mangyari. At makakatulong po ng malaki yan sa ating bansa na maibalik ang mga ninakaw nila, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sahod ng ilang kongresista handang i-donate para makatulong sa tumitinding krisis sa bansa. Si Edan Santos sa report. Handang mag-donate ng kanilang sweldo ang mga kongresista para makatulong sa mga Pilipino. Sa harap yan ng krisis na nararanasan ng taong bayan dahil sa mataas na presyo ng langis sa bansa, bunsod ng giyera sa Middle East. Ang ganitong hakbang ay hindi na bago dahil dati na itong ginagawa ng Kamara tuwing may krisis o kalamidad sa bansa. Hihintayin na lang daw ng mga mambabatas ang inisyatiba ng liderato ng Kamara para sa kusang loob na pagbibigay ng bahagi ng kanilang sahod. Nauna nang sinabi ni House Speaker Faustino Bojidi III na handa silang maglunsad ng mga hakbangin bilang suporta sa gobyerno matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency at tuluyang pagsasabatas ng Republic Act 12316 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspindihin o tapyasin ang excise tax sa produktong petrolyo. I welcome that proposal. Na, That ito yung direktiba ng House Leadership we are willing to abide by. Na to contribute, to share a portion of our salaries para makatulong sa ating mga kababayan. Makakatulong. Pwede natin i-suggest yun. Yes, of course. I'm waiting for the initiative to come from maybe from some sectors of Congress, and once that happens, siyempre tutulong talaga tayo kasi alam natin kung gaano kahirap yung dinadanasan ng mga Pilipino ngayon, especially yung nasa public transport. And of course, we will try to push for social relief para sa kanila. nais naman ng ilang kongresista na mas maramdaman ng tao ang tulong na ibibigay sa kanila gaya ng libreng sakay at paghahain ng resolusyon sa Kamara. Ako, I'm willing to donate. Walang problema. Are you willing to initiate po? Kung kayo po? Walang problema. Walang problema. I'm willing to initiate. Sabi ko nga sa inyo, even with if we do the libreng sakay, I'll be using my salary for that. How Ilang much? percent po? Ha? Ilang percent? Even if I give it all, walang problema. Anyway, Hindi natin alam kasi kung gaano katagal pa to. And based on what they're saying right now, parang magtatagal pa to. It might be a prolonged one. There's no problem about that, about putting up our own personal support to our constituents that are affected. I'm talking about the long term because the fear is this might be a protracted war. This might not end in the coming days or coming weeks or coming months. In fact, the anticipation is reflected in the EO order of the President by declaring a state of calamity for 1 year. So even if the government, in fact, is anticipating that this can be a protracted war. So I'm talking about not just the immediate, but I'm also talking about... Yan po mga kababayan, ang mga congressman, katulad po ni Adjong, ay willing daw po na mag-donate ang kanilang mga sahod, mga kababayan. Pero si Kamanong po, mas willing po na sana'y mangyari na isuka po nila ang mga pinagnanakaw nila di umano. Lalong-lalo po ang mga kaalyado ng administrasyon. Hindi po ba? Dahil po
kung maibabalik po ang mga ninakaw po ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa, yan po ang issue na mahigit 3 taong korupsyon. Ay bilyon po yan. Bilyon. Bilyon ang ninakaw, mga kababayan. Yan po'y malaking tulong po sa crisis po natin ngayon. Hindi po ba? Pwede pong bumili yan. Pwede pong bumili ng mga langis yan, ng mga gasolina, na ibenta po sa murang halaga sa ating pong mga kababayan na apektuhan po ng napakataas dahil po grabe ang itinaas po ng mga negosyante ng langis sa ating bansa. Mahigit 100% ang itinaas. Kung ang mga ninakaw po ng mahigit 3 taon na mga magnanakaw na politiko, yan po ang pinaka-the best na malaking tulong po na maibibigay po sa ating mga Pilipino. Ibalik lang po nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba, mga kababayan? Dahil yung mga sahod po nila, kakarampot lang po yan kumpara sa kanilang mga pinagnanakaw. Hindi po ba? Pero hindi naman po lahat. Marami pa naman po mga congressman dyan. Lalo-lalo po yung mga hindi kaalyado. Dahil yung mga hindi nila kaalyado ngayon, ay ang mga budget niyan, mga kababayan, ay hindi po nabibigyan ng budget na maganda, maayos. Hindi po ba? Pero yung mga kaalyado, katulad po ng isang congressman sa Ilocos Norte, bilyon ang budget. Ganon din po yung isang yung Tingog Party List. Bilyon! Party list bilyon! Mga kababayan. Kaya nga po, kung panahon lang po ng Duterte sa panahon ngayon, ng presidente, real talk, hindi po magkakaganito katindi ang crisis sa ating bansa. Bakit ko po nasabi? Hindi po mangyayari yung massive Hindi po mangyayari kung ang Duterte po nakaupo sa ating bansa. Hindi po mangyayari yung ginawa ng mga congressman, pagbabudget sa GAA, tapos mga politiko ang nakinabang ng malalaking pondo ng bansa, mga kababayan, at ginawang mga ghost project, karamihan. Hindi po ba? At isang damukal na mga komisyon, never mangyari yan kung ang Duterte nakaupo. Hindi po natin dadanasin ang ganitong crisis. Makokontrol po yan. Pati po ang mayayamang mga oligarkiya. Mga kababayan, makokontrol ang kanilang kaswapangan at gagahaman sa pera ng taong bayan, di umano. Napakamalas lang po natin. Dahil nabudol po tayo ng tinatawag na napakabait daw po, di umano, na meron pang issue na pulburon ayon sa kanyang ate. Yan po mga kababayan, ang mga congressman. At alam naman po natin yung mga congressman dyan, meron naman po talagang mga puso ang karamihan dyan. Hindi po ba? Yung iba naman po, plastic. Sa dami ba naman na nanakaw nila, hindi ba naman nila i-contribute yung sahod nila? Male-maleta ang delivery. Hindi po ba? Gano lang ang sahod niyan para hindi i-donate ng mga magnanakaw dyan? Male-maleta deliver ng mahigit 3 taon, maleta. Hindi po ba? Gano lang kung sasahod sila ng 200,000 a month. Mga kabayan, yung deliver naman po, isang deliver ay hindi bababa sa 40 million. Isang deliver. Sige nga, baryang-barya lang ang 200,000 sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po sana, yung pangarap po ni Kamanong ay matupad na isuka po nila at ibalik ang mga pinagnanakaw nila ng malaking tulong po sa ating bansa. At yan po'y mangyayari hindi po sa panahon ngayon. Yan din po ang aking komento. Sa susunod na administrasyon po, mangyayari pa ang pangarap ni Kamanong na mabawi ang mga ninakaw ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Yan po ang komento po natin mga kababayan sa mga politiko na willing daw po na i-donate ang kanilang mga sahod, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo po mga kababayan, sa nagusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe.
At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po sa inyo po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yee, at kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at ako si Pilam, at si Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pang mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay ang Vice President, ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makauwi na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At konting tiis lang po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!